Good evening mga Bisaya at yung hindi mga Bisaya diyan. So, I guess tapos na yung mga ano dun sa grupo na or sa naging issue na balik tayo sa main natin, purpose ng page na ito. So, meron akong nakita na na ito yung vlog ng anong pangalan mo? Builders yun eh. May builders. At i-discuss natin yung mga kailangan na yung kailangan na bantayan natin kung dito. Kumbaga, ang theory behind, yung yung theory na sa likod ng kung bakit ginagawa natin yung mga ganyan, bakit minsan makakita kayo ng detalye na ganyan yung pagkalagay. So, yung nito, um, i-play ko yung video tapos i-discuss natin yung yung mga kailangan na bantayan natin, yung mga halimbawa tamang posisyon ng ng connector diyan, tapos yung 4 lanes. So, i-discuss natin 'yan at susubukan ko na ma ma-explain ko ng ng yung tawag na layman's term ba, yung maintindihan ng kahit hindi nakapag-aral ng engineering, ganyan, hindi technical. So, subukan natin. So, i-play ko muna yung video tapos natin, reaksyonan natin. So, ito yung video niya. Ganda nung mga feedback at napakaganda mga komento dun sa may YouTube channel natin at the same time dito sa may page natin mga kamusta no? Na kung saan, alin nga ba yung tama? Ito ba o ganitong installation? Isipin natin maigi. Mabilis ang paunawa lamang po. Kagandahan na ito mga kamusta. Nakatayo po yan. So, ibig sabihin, ang suporta nandito. Ang lakas niya hanggang dito. Meron at meron siyang kapit na kung saan pagkukuhanan ng lakas o kaya naman malamang sa malamang ay hindi siya basta-basta mag-twist o kaya naman papalig itong si failings natin. Ngayon, dito naman, example na lang natin. Paano pagka ganito? Ang kapit lang natin hanggang dito lang. Kung ang gamit mong si failings ay 2x3, so ang pagkukuhanan niya lang ng lakas ay hanggang dito lang sa may dos. So possible, pwedeng gagalaw to. O kaya naman, dito sa may parte na to, baka ito yung bibigay. So marami nagsasabi, mali daw yung paraan na to. At ganito ang tama. Pero para sa sinasabi ko naman lagi, wala naman pong mali. Basta tama yung installation, tama yung mga materyales, at tama yung kapal ng mga materyales na ginagamit natin, masasagot yung katanungan natin. At isa pa, kaya nga So, ito yan yung yung video niya. So, i-explain natin yan. So, itong na to, itong sinulat ko dito, yung shear center. At saka, nandun pa yung sinama ko na sana yung yung tawag na ah, yung center, no? Sulat ko na lang. Center of gravity. Kasi ito yung pinaka diyan na parang main ba na kung bakit yung placement natin ganyan. So, ang 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 una siguro natong i-discuss yung placement ng 4 lane, yung kung paano natin ilagay dapat yung 4 lanes ba. So, 'di ba kalimitan na kung rectangle, wala ng problema, hindi naman halimbawa kung ang 4 lanes mo ganyan, 'di ba, yung rectangular tubing tawag diyan sa atin, ganyan. Meron ding yung iba yung si 4 lanes, 'yan ganyan. So, 'yan, ito yung the usual na yung kalimitan na ginagamit natin sa sa hindi na ako marunong mag-drawing dito or wala talaga. Wala talaga akong diyan sa drawing. Anyway, so ang diyan, dalawa yung anong tawag dito? Dalawa yung paraan kung paano 'yan ilagay. Pero ang diyan is subukan kong i-discuss kung or
i-ano kung ano yung mas ano ba, yun bang ideal o recommended na placement ng ano. So, 'di ba, ah, halimbawa ito yung beam or rafter natin, 'di ba, ganyan. Tapos yung purlins mo, 'pag ganito, 'pag ganyan, 'di ba? So, kung mag-cut ka ng cross section parang ganito 'yan. So, ito yung rafters mo, tapos yung purlins, ganyan. So, ang tanong, ano ba dapat yung proper na placement o yung orientation ng purlins ba? Pa ganyan ba or pa ganyan, 'no? So, ang ano diyan, ang main consideration, pasensya na yung mouse ko hindi gumana. So, mahirapan ako sa pag-ano, scroll. So, ang main consideration niyan is ang bending. So, halimbawa, so ito na yung ano mo, 'di ba ah, or naka-ano yan, naka-slant. Tapos ito yung rafter mo, tapos ito yung purlins. So, puwede naman baliktad, puwede naman pa ganyan yang ano, pero ang ideal na position ng purlins 'pag ganito, 'no? Patalikod siya kung saan yung pababa yung slope ng ano, so direksyon ng ano, yung slope ng ano mo, rafters, dapat nakatalikod yung ano, purlins. So, ang explanation diyan is ang kino-consider diyan kasi is ang bending, 'no? So, ang bending, ang ano naman kasi, ang load kasi dito, 'no, ang load kasi na kuwan nandito yung halimbawa sa wind load lang kasi ang wind load kasi yung ano, may contribution naman ang lead load pero halimbawa merong ano dito, or yung lead load. Ang lead load kasi ang ano niya is 'pag ganyan, pa anong tawag dito, yung by gravity, perpendicular yan or pababa na ano, ganito, ano ba sa Tagalog yan? Basta downward, 'no, pababa siya. Now, ang pag-analyze kasi sa purlins, ang ginagawa diyan is kunin mo yung sa component niya, i-break mo yung ano, hatiin mo yung load na yan na pababa into yung ano, i-follow yung orthogonal direction ng ano, yung Cartesian na ano ng kumbaga, X and Y axis ng section mo. So, ang load na yan magiging ganyan yan, 'no? Merong component na parallel sa ano or parallel sa web ng ano, ito yung tawag na web, ito yung flange, 'no? So, web, tapos ito dito, top flange o tapos dito yung sa baba is bottom flange. So, ganyan, flange. So, top and bottom. Tapos yung nakatayo, yun yung tawag diyan is web. So, ang load kasi hinahati yan into yung parallel sa web tapos yung parallel sa flange. Ito yung kasi ang four lanes kasi or ang section, meron yang tinatawag na ganyan, yung ano niya, ah, yung bang axis ba na ano, yung para madali siya na i-analyze, i-break mo yan into yung tinatawag na horizontal at saka vertical components. So, ito yung magiging horizontal, ito na yung magiging vertical. In relation na sa ang section na sa ano. So, kung i-ano natin yan sa x-axis, i-put natin siya into yung ano na, horizontal na placement. So, nandito na yung ano, yung tawagin na lang natin na fy kasi ito yung ano, if x and y axis. Tapos dito na yung tawag na if x. Now, ang sa formula kasi sa bending na kino-consider is ang bending stress kasi, so sa mga technical na naintindihan 'to, pero sa hindi nakaintindi, subukan ko na explain na ano. So, ang ano kasi diyan is, ang formula diyan is MC/I.
Yung I, yun yung tinatawag na moment of inertia, depende yan kung ano yung shape ng section mo, ma-compute yan. Tapos yung tinatawag na C, ang kino-consider diyan is yung outermost compression fiber. Now, kung ang force na kino-consider mo is pag ganito, no? Pag ganito siya, ang kasi ang dito na papasok yung ano, yung tawag na center of gravity. So, yung center of gravity kasi nandito yan. So, ito yung center of gravity. Ganyan. So, ito ngayon yung ano, depende kung ang direction ng force mo is pag ganito, dito yung gagamitin mo na C. Pero kung ang force pag ganyan, ang gagamitin mo na C is dito. Ganyan. Now, ang ano kasi depende na by the way, ito na placement, ang ina-assume ko na ganito ang forma ng ano is kasi sa atin naman continuous naman yan is ibig sabihin ko tuloy-tuloy galing sa kabilang dulo ng yung roof mo, kabilang dulo ng ano ba sa Tagalog yung ato. Basta roof, yung sa roof hanggang doon sa kabilang dulo continuous yan. So ang mangyari kasi kung simple yung tawag na simple supported na isang span lang, mas ideal na ito yung placement. Pero kung usually sa atin naman kalimitan is tuloy-tuloy naman kasi, ito yung magiging placement. Kasi ang mangyari diyan, meron niyang ano, ah, 'di ba halimbawa, so kung tingnan mo yung plan view, ito yung rafters mo, 'di ba? Ito yung rafters mo tapos nandito yung purlins, ganyan. 'Di ba konektado yan dito, naka-connect yan, oh, konektado yan dito. Yung pinapakita ng video kanina, may connection yan dito, ganyan, may connection. So ang mangyari diyan, mag-deflect kasi halimbawa yung load papunta dito, yung direction, no, pag gano'n yung direction. Ang mangyayari kasi ito, kumbaga mag-ano yan, hirap yung ano, pag gano'n. Yung ano yan, yung moment niya, no, pag ganyan. So, ang mangyayari dito sa gitna, yun yung tinatawag na positive bending, no? Positive bending. Tapos dito sa support, yan yung negative bending. Now yung continuous kasi na section, ito galing nga dito hanggang doon. Ang pinakamalaki na ano na bending, itong negative, no? So ito yung negative. So sa support, kumbaga ang core lens mo diyan sa support, mag-ano siya, mag-bend siya pa ganyan, 'no? Mag-bend siya pa ganyan. Ito ano na 'to, parang exaggerated. Kanang sa Tagalog, ano bang Tagalog ng exaggerated? Yung ah, basta hindi ko maano. Basta yun yung ano, parang ini-exaggerate ko lang yung ano, um, yung hindi naman ganyan yung actual na binding. Kumbaga pinaano ko lang na ganyan yung mangyayari. So negative binding 'yan. So sa dito, kung negative binding ang mangyayari parang ang ano kasi sa negative binding yung 'pag ganito na yung direct orientation mo, 'pag ganito yung orientation mo, ang mangyayari ang dito, ang kung ito yung center of gravity na ano mo, y-axis, no? 'Pag diyan yung y-axis mo, kung negative bending, ang mangyayari, itong portion na 'to, tension, no? Tension, tapos dito, naka-compression 'yan, no? Naka-compression. So, kumbaga kung i-ano natin, 'pag ganyan yung porma niya, no? So, nandito yung tinatawag na neutral axis. 'Pag ano, bending siya pa ano, ito yung ano, ito yung, magiging compression, 'no? Magiging compression 'yan,
tapos dito naman sa baba tension. So yung formula na 'to, MC over yung M moment 'yan, kino-compute 'yan depende sa load. Now ang C, yung C na 'yan, ito 'yan. Usually kasi 'pag C ang section mo, 'di ba halimbawa ito, halimbawa lang for example, ito na flange is shall we say 6 inches. Tapos ang usually 'pag C-section yung neutral axis niyan, nandito 'yan malapit 'yan dito sa ano, halimbawa ang kalahati is 3, halimbawa ang kalahati is 3, yung neutral axis nasa taas pa 'yan. No, malapit 'yan dito kasi hahatakin siya kasi malaki yung area dito. So, ang mangyari mas liliit yung ano, mas liliit yung value dito kumpara dito, 'no, mas maliit 'to. So, kaya ang placement ng purlins 'pag nasa support na negative bending, mas maganda na ganito yung ano, ganito yung placement. Para sa negative bending, malapit siya sa dito na yung tinatawag na most extreme yung compressive fiber. So, ito yung magiging placement mo. Now, usually ang pag uniform load lang naman, no? Pag uniform load lang naman, ang bending dito, ang bending dito sa intermediate almost times 2 yan dito. Hindi yan always times 2 kasi depende yan sa yung depende yan sa ano, yung kung uniform load, posible na pareha. Pero ang ano diyan 'pag dito kasi halimbawa walang cantilever, 'pag putol yan diretso dito, ang epekto niyan gano'n hindi siya mag-curve muna, 'pag gano'n siya. So usually yung sa mga pre-engineered building, yung stress kasi ng mga purlins dito sa yung pinakadulo ng mga section, mas ano yan, either malapit ang spacing or mas makapal yan kasi dito yung malaki na stress, yung bending stress. So, ang gagawin sa ano diyan, ang gagawin mo kasi almost kalahati yung magiging value dito, medyo malaki din yan. So, kung ang span mo ng purlins o spacing mo ng rafter ito maliit lang, hindi siguro masyado makaepekto yan. Pero yung mga malalaking warehouse, minsan minsan yung distansya ng bawat frame is mga 20 to 25 feet, 'no? Ganyan yung usual spacing, minsan 30 pero pinaka-common, ano lang between 20 to 25. Kasi ang mangyayari diyan 'pag medyo kung ano 'to, i i i-space mo ba 'to farther apart, magiging malaki yung mga section mo ng purlins na requirement. So, ang usual na gagawin diyan kasi malaki pa rin yung magiging bending dito, 'no? Pero ang strength ng section hindi naman puwede na baliktarin mo yung purlins halimbawa ito yung rafter tapos nandito yung purlins mo, 'di ba? Hindi mo naman puwede putulin yan diyan tapos ito nakaharap dun tapos itong dalawa nakaharap dito, hindi naman puwede. So ang ginagawa diyan sa ano, yung malalapad na mga building, mga warehouse, hindi niyo siguro na ano, namalayan, meron niyang halimbawa ito na yung purlins mo, 'no, marami yan, eh. So, ang ginagawa diyan para ma-counter yung sag ba, yung ano kasi, mag-deflect yan yung ano, yung beam diyan. Para liliit yung ano diyan, liliit yung, moment diyan, pati na rin dito sa support, ang ginagawa diyan is nilalagyan na ng sagrad, 'no? Minsan 1 row lang, minsan dalawa, 'no? 2 row, minsan 3 rows, depende yan, may calculation yan. May calculation din yan kung ilan yung rows na sagrad yung kailangan mo. Kasi the more sagrad ang ilalagay mo, mas lalong liliit yung stress, yung bending stress ng purlins mo. So, ang gagawin diyan ano yan, i i-balance ba. So, hindi siya marami, hindi rin siya ano, hindi rin siya, ah,
konti, parang parang i-balance siya. So may mga ano 'yan, may mga hindi naman sa standard pero may mga rule of thumb, 'yun bang nakasanayan na lang sa construction na ganito yung ano gagawin mo na spacing ng sagrad. So usually diyan, depende sa ano, depende din sa ano, designer. Kasi minsan ang gagawin halimbawa, ito yung, rafter mo or, main frame mo tapos nandito yung channel mo ganyan. Minsan para mag-prevent ng kasi tendency niya mag-roll over 'yan, eh. Minsan ang gagawin din ng designer parang X yung ano, parang strapping, X, nakaganyan. Yung iba naman, wala namang problema, designin din i-design naman 'yan. Yung iba naman ano lang, dito sa gitna, ganyan. Meron din 'yan. Pero dito kalimitan na ginagamit ito, effective kasi ito sa ano, yung sa twisting ng hindi mag-roll yung ano, hindi mag-roll yung anong tawag dito, yung purlins ba hindi gugulong, hindi mag-twist, 'no? So, 'yan yung ano, pero itong cross bracing nasa gitna 'to, in between purlins 'yan. No, hindi 'yan sa purlins na, rafter location mismo, in between 'yan ang rafter. So, ang ano diyan, so sa gaya ng sinabi ko, ito yung pinaka, magandang placement ng ganito yung pinakamagandang placement ng uy, ito yung pinakamagandang placement ng purlins sa ano, ito yung sa rafter connection. Tapos yung diniscuss sa video, ang topic naman niya is yung paano yung connection dito. So, dito na yung connection. So, i-connect mo ngayon yung, 4 lanes papunta sa rafter. Now, ang practice dito, ang ginagawa diyan is ano 'yan, angle. Tapos minsan depende kasi 'yan sa load. Minsan yung angle mismo halimbawa 'pag ganyan, 'no, 'pag ganyan talaga yung drawing natin. So, halimbawa 'pag ganyan, meron yung depende sa laki ng load. Minsan ginagawa nila 'yan ng yung tawag nila na ano, yun bang gusset plate. So, halimbawa kung sa cross section 'pag 'di ba angle 'yan ganyan, 'no? Minsan nilalagyan nila ng ano, ganyan, angle na ano, plate sa gitna. So, 'yan yung tawag diyan is gusset, 'no, gusset plate. So, ang usual connection dito, naka-bolt 'yan dalawa dito sa side sa gusset plate, nandito din yung isa. So, naka-bolt 'yan. 'Yun yung typical na connection dito. Yung pinakita sa video which is yun ang ano, yung pinaka-common sa atin, naka-welding, wala namang problema 'yan. Either i-weld mo 'yan or bolt, wala namang problema. Kino-compute naman 'yan yung ano. Ang ano lang dito, ang hindi naman siya advantage, ang purpose, ang rason lang kung bakit bolted 'to, kasi dito naman, kung sa atin kasi kung i-bolt mo, problema pa baka hindi magtugma yung butas kasi mano-mano lang naman, kalimitan sa atin mano-mano. Dito kasi masina yung nag-ano, machine yung mag-cut niyan. So, yung mag-cut ng, ano diyan, ah, butas, machine, yung mga CNC machine. So, ano 'yan, precision to the nearest millimeter, ano 'yan, accurate talaga 'yan. So, walang problema sa installation sa field kasi ito naman dun 'to sa shop ginagawa, eh. Pero kung mga field, kung kagaya sa atin, mas practical siguro ang welding kasi, kung bolted naman yun nga baka hindi ba mag-align yung butas mo. So, yun lang naman yung ano, critical. Pero kung itatanong mo na, saan yung maganda diyan, ang sagot ko diyan, depende kung ano yung available na ano mo, 'no. Kung may CNC machine ka na para maging accurate yung butas diyan, yung bolted mo. Kung hindi welding, wala namang problema, hindi parehang capacity pero puwede mong puwede mong i-compute ang capacity ng bolt tapos kunin na yung equivalent na size ng ano, yung laki ng welding mo at saka yung haba. Now
regarding naman sa ano niya, so na-discuss na natin, yung placement. So ito yung pinaka-ideal na placement. Now kung baliktarin niyo wala namang problema, pero kailangan i-size 'yan, 'no? Ganyan lang naman 'yan. Pero ang ideal is ganito sa support, baliktad. Ganyan yung ano, yung placement. Yung kumbaga itong web, nakatalikod sa direksyon ng slope mo. Now, yung sa video naman niya na ano, subukan kong i-draw, i-draw ng ano, i-draw ng ano 'to, so parang nandito yung purlins niya, 'no, ganyan. Tapos nandito naman yung ano, nandito yung ano niya. Ang pagkakaano ko, hindi kasi sa video parang C yung ano, eh, C yung section ng rafter, 'no, parang C siya, eh, na ganyan. So ang ano niya is, ano ba ang tamang posisyon ng paglagay ng ano, yung connector. So ang sabi niya, may angle siya, eh, dito yung angle, 'pag ganyan ang angle, 'no, 'pag ganyan, tapos 'pag ganyan, 'no. So na-notice ko sa video, yung naka-welding na portion parang dito lang yung naka-welding, eh. Tapos yung purlins, itong purlins na 'to naka-welding sa angle dito na banda, tapos yung angle naka-welding dito sa ano, naka-welding dito sa rafter. So sabi niya, kasi na-notice ko, dito na banda may gap. Yung bottom ng ano, yung bottom ng angle naka-ano siya, may gap siya. Hindi, ewan ko lang baka hindi pa tapos yun pagkatrabaho. Pero ang sabi niya, ano 'to, mas matibay 'to kasi ito daw ito daw makakatulong yun sa ano, makakatulong yan sa strength. Now, kung hindi mo siya i-attach dito, hindi siya ano, may contribution naman kasi may tinatawag yan na ano, eh, yung tinatawag na shear lag. Halimbawa ito yung angle, palakihin natin yung angle niya, palakihin natin. Ganyan yan, eh, pag ganyan. So, naka-welding lang dito sa taas, naka-welding 'to sa purlins, tapos dito sa baba, naka-welding 'to sa rafter. Now, dito na portion may gap, hindi siya naka-welding dito. So, ang 'pag ano kasi, halimbawa, uplift yung ano, kino-consider natin yung hangin. Kasi ano yan, eh, ililipad yung bubong. So, uplift yan. So, kumbaga ang force diyan, hatakin 'to pataas, 'no? 'Pag hinatak yan, although connected siya dito, hindi siya effective. Ang magiging effective section niya, kung naka-connect 'to dito, naka-attach 'to dito, 'no, kung naka-welding din dito, parang ang distribution na parang ganyan 'yan, 'no? Ito yung ano, may mga ano 'yan, eh, yung, yung sa tension kasi 'di ba, area gross 'yan, tapos may area net pa, 'no? Tapos may effective pa diyan, effective pa talaga na area. 'No? So, dito na kino-consider yung pagkuha ng effective area, nandun yung ano, calculation, isama na yung tinatawag na shear lag, 'no? So, magiging ganyan yung epekto. Now, kung tanggalin mo yung ano dito, tanggalin mo yung welding diyan, 'no, kung hindi yan naka-weld, hindi yan ano, siguro 'pag hatakin mo yan, may may contribution yan dito, medyo konti lang na ano, pero wala, ang ito para useless lang 'to. Useless lang 'tong angle na 'to, hindi 'yan nagagamit unless i-welding mo 'yan dito. Sa tension 'yan, ha. Now nag-mention siya na mag-rollover. Now dito naman sa rollover naman, totoo naman yung sinabi niya na kahit hindi 'to naka-welding, halimbawa hindi 'to naka-welding pero nakalapat 'yan sa ano, sa purlins, 'no, naka-contact ba sa purlins?
walang ano 'yan, walang maka-support diyan kung ang load is yung kumbaga i-twist yung ano, tama yung sinasabi niya na 'pag hindi mag-prevent siya sa twisting, ganyan. Kasi 'pag i-twist naman ito magiging ang ano bababa 'to, so parang sabi ano ba Tagalog ng iduot, yung parang itulak, i-press niya yung ano, yung rafter, yung flange ng rafter. So effective siya sa yung twisting. Pero sa half-life na ano, load, hindi siya effective na ano, hindi siya kahit ako kung ganyan, halimbawa ganyan yung placement ng yung connector mo, kung i-design ko yan for tension, ang gagamitin ko na section, ito lang, no? Yan lang. So, ang ano, ang isang option niya, sabi niya, ang isang option is, try natin to. Ang isang option na sinasabi niya is ang connector pag ganyan, no? Pag ganyan diyan. So nandiyan yung angle. Now, ang sabi niya is um, parang ito yata yung mas matibay kaysa dito daw kasi minsan mag-fail daw yan dito, no? Mag-fail yan. So, kung lakihan natin yung section, pag ganun, no? Pag ganun yan, ganyan. Now ito, ang ano dito, ang kino-consider sa pag-design, yun naman yung area naman ng ano, area ng section, no? Yung tinatawag na cross-sectional area. Now, kung ang worry niya is maano dito, makat, halimbawa, subjected na to sa ano, sa tension, wala namang problema sa diyan kasi kalimitan naman na angle na ginagamit, mas makapal yan mismo sa purlins. Kasi ang ano diyan, now, halimbawa, at tingnan natin yung tinatawag na load path, yun bang yun bang daan na ano basta load path, yung parang tatahakin ng load kasi galing sa roof pupunta sa 4 lanes, tapos papasa dito sa ano, dito sa yung connector, tapos dito sa rafters din, ang rafters naka-connect naman 'to sa beam mo, 'di ba? Tapos yung beam papuntang column, din column foundation. So yun yung tinatawag na load path, yung direction ba, yung direction ng load galing sa taas kasi yun yung kailangan na maintindihan natin na or malalaman natin na saan ba patungo yung load. Yan yung kino-consider. So 'pag kami mag-design, yun yung tinitingnan namin kung saan yung load path. So ang mangyari kasi kung halimbawa sa sample niya, although nakatayo, pero yung welding dito. Now, ang mangyari diyan, i-check mo, marami kasing check na kung gagawin mo diyan sa ano, sa pag-design mo diyan sa connection na 'yan. First, of course, yung sizing ng welding, no, i-size mo yung welding. Halimbawa, ito na yung ano, 'di ba? Ito yung halimbawa rectangular na 4 lanes, tapos nandito yung angle mo, ganyan, no? So may welding yan diyan, naka-welding. Ang nakita ko kasi dito lang yung welding niya. So ganyan lang din yung ano niya. So i-size yung welding, tapos i-check pa dalawa yung check ng welding, yung welding size mismo, yung sa actual na welding size, at saka yung base metal, yung dito, kunin din yung ano. So i-check yung sa weld, no? At saka yung sa base metal, if M yata yung ano niya, notation. Basta yung sa base metal. Yun yung pag-check lang sa weld. May capacity sa welding electrode mismo, tapos yung sa kinonect na metal, yung tinatawag yung sa base metal na connection. Now sa purlins naman na banda, 'di ba? Hatakin yan eh. Ang i-check na naman sa ano, ang i-check sa ano, ang critical diyan is yung tearing, yung bang ano ba sa Tagalog yung tearing? Yun bang ma magkisi, yun bang halimbawa ito yung ano.
'Di ba parang ma-tear diyan, halimbawa yung papel na punit, parang ganyan, 'no? So, ang ano diyan is ang tearing is if ano pa rin, kino-consider pa rin yung cross-sectional area, saka yung contact area, yung haba. So, kung ito lang yung naka-connect, 'di yan lang yung iko-consider mo. Now kung ang welding mo naman is paikot, pa ganito, o 'di mas maano siya, mas anong tawag diyan, mas, stronger siya kasi marami na, mas mahaba yung magiging involved na cross section kasi ito na yung perimeter niya na consider mo sa tearing, eh. Tapos kung sa twisting naman, siyempre effective puwede naman 'tong ganito yung explain ko kanina dati na puwede naman lagyan ng gasket kung delikado. Tapos, um, kung hindi kailangan ng gasket, puwede naman, 'no? Ang mangyari lang diyan kasi, halimbawa ito yung angle mo, 'no? Ang mangyari 'pag twisting na parang 'pag ganyan yung ano mo angle, ma-deform siya, 'no? So, kaya nga importante din yung may gasket dito, gasket plate para i-prevent yang rolling na yung bending ng plate na 'yan. So, ang masabi ko at the end of the day basta iko-consider lang yung ano, yung lahat ng forces wala namang problema. Pero kung ako yung papipiliin between dito 'no, at saka dito, if ang welding lang is dito lang sa ano, kung ang tinitingnan natin ang tension ha, ang uplift. Kung ang i-welding mo sa taas lang, hindi yan mag-matter kung either ganito yung ano mo or mag-matter kasi may diferensya pero hindi malaki yung diferensya 'pag ganito. 'Pag equal lang 'to siya at saka ito, ang matupi or ano diyan, ang area niyan pare-pareha lang so hindi masyado siya effective. Now kung kung naka-welding naman 'to yung 3 sides, eh, mas ano 'to, mas ma ma maganda. Now, kung sa twisting naman yung pag-uusapan, ah, pare-pareha lang yung ano kasi or hindi ko kasi maano kung ano yung mas matibay sa twisting kung hindi ko gagawin calculation pero at the end of the day ito, unless naka-ano yan sa taas ng rafter or either ito din, pareha lang yan. Although malaki kasi ang mangyari dito kasi kung ang titingnan mo is yung magiging deformation, mas matibay 'to, 'no? Mas matibay 'to kung ang i-consider mo ang deformation. Kaya nga kasi ito mag-bend 'to, 'no? Ang sa bending kasi dito sa ano, sa nakatayo, mas ano kasi siya, yung tinatawag na mas stiff siya, 'no? Yung stiffness niya mas stiff 'to kumpara dito. Ito mag-bend lang naman. Pero kung lagyan mo ng gasket plate diyan, pare-pareha lang yung purpose ng dito. Kasi ang nangyari ito yung pinaka-main section mo sa anggulo na nakatayo, yung dito naman na banda, ito yung gasket plate. Magiging function ng portion na dito is magiging gasket plate siya. So halimbawa ito, ah, 'di ba ganyan 'yan, 'no? So ang sabi ko ang gasket plate nasa gitna, yung nasa gitna, puwede din naman nandito sa gilid, wala namang problema diyan. So instead ng gasket plate, ito yung gagawin mo, hmm. Instead ng gasket plate, 'yan yung gagawin mo. So itong portion na 'to, ito yung gasket plate mo. So pareha lang. So depende na lang sa pero kung ang ano, ang titingnan mo na walang walang halimbawa, angle lang talaga tapos wala kang idagdag sa section, 'no? Wala kang idagdag na section 'pag ganyan, kumpara sa angle na 'pag ganito din na wala kang idagdag, ito yung mas matibay, 'no? Ito yung mas matibay na connection kasi dahil nga dito sa may gusset plate, 'no? Ito magiging gusset plate 'to, eh. So ito yung matibay. So tama naman yung sinabi niya. Pero puwede mo naman na ganito yung ano mo, ganito yung connection mo. Tapos ang sabi kasi niya mag-fail yan dito. Hindi yan hindi yan mangyayari 'no, bihira yang mangyayari
lalo na kung ang thickness ng ano mo, thickness ng, anong tawag dito, thickness ng na with ang ano natin is ang uplift, yung shear. So, kung ang thickness ng purlins is manipis kaysa angle, walang problema 'yan, 'no, okey 'yan. Now, ang tanong, meron kasi akong nakita din na video, dito papasok yung sinulat ko kanina na ano, yung shear center, ito, 'no, dito papasok. Siguro yung iba nakalibot na nito, ako, hindi na kami nagkita nito almost 20 years na, 'no, tagal na. Bihira kasi 'tong tinitingnan. Kasi lalo na 'pag mag-design tapos may mga halimbawa gagamit ka ng purlins. Yung ginagamit ngayon kasi ano na, software na, 'no, may mga programs na. So, i-input mo lang yung ano, tapos ang importante lang naman kung ano yung input mo. Halimbawa, ito yung rafters, 'no, kung software ang ginagamit mo, ito yung rafters, dito yung purlins. Kung ganito ang plano mo sa site na ano, ganyan ang placement ng purlins, dapat sa pag-model mo ng calculation mo sa software, ganito din yung placement ng purlins para mag-match. No, ang importante lang naman diyan kung ano yung assumption mo during design, gano'n din sa detalye. So, kaya importante na, kung ikaw yung designer, isama yung typical na detail ng purlins to rafter connection or truss connection. Mas maganda na isama 'yan para makita ng sinong babasa dun sa site, sa plano. Makikita 'yan na ganyan yung connection kasi ang ano diyan, importante diyan is kung ano yung assumption mo, dapat gano'n din yung sa site. So, okey na tayo diyan. So, ang shear center. So, ano yung shear center? So, ito yung, ini-screenshot ko sa ano. Now, sa mga ang nakita dito, mga irregular shape 'to, 'no. Kasi 'pag ano naman, kung full naman na circle, nasa ano lang talaga 'yan, nasa nasa ano, um, nasa gitna yata yung sa ano, dito mag-coincide kung close 'to, mag-coincide yata yung, hindi ko na ano. Ito familiar pa ako sa angle kasi ito bihira naman magagamit 'to sa ano, bihira naman 'to ginagamit sa sa design talaga na may circle tapos may putol diyan. Ewan ko lang kung anong application yung mangyayari diyan. Kalimitan ito kasi common naman 'yan na section na ano. So, kung ang center of gravity ang pag-usapan natin, dito yung center of gravity. Ang kino-consider 'yan yung section. Ang shear center nasa labas 'yan, ito. Nasa labas yung shear center, ito, 'no. So, opposite siya sa ano, ang location niya basta angle, nasa labas siya sa ano, sa section. Itong center of gravity nasa gitna. Now, ang application diyan, so tingnan natin ang definition niya is ang ano, ang anong tawag dito, ang ang shear center is ang definition is a crucial point on beam's cross-section where a transverse load can be applied without causing the beam to twist, on inducing only bending. So, ang ibig sabihin diyan na kung ito yung section mo, ito yung section mo, 'no, kung ito yung section mo, ang shear center nasa labas, yun yung location na kung may apply ka na load, halimbawa, i-apply mo yung load, 'no? Pag-apply mo ng load, ito yung location na kung saan wala siyang mangyayari na twisting, either pa ganyan or pa gano'n, 'no? Yun yung ano ng shear center, na walang twisting na mangyayari. So, may nakita ako na video, ah, Peking Foreman yata yung nakita ko. Mararami na namang ma-trigger diyan, bakit ano, nag-agree ako ni Katiman, palaging tinitira yung medya. Wala akong ano diyan. Ang ano lang naman sa akin is, tinitingnan ko lang naman yung ano, kung tama ba or mali. Kung ano yung ginagawa niya, style niya 'yan, wala naman akong ano diyan.
kahit ako patirahin niya wala naman akong ano, walang problema 'yan. Sa akin lang naman is tingnan natin yung ano, mga sinasabi na kung tama o mali. Kung tama, mag-agree tayo, kung hindi, hanapan natin ng ano. So, halimbawa, so ang ano, ito yung halimbawa channel, kagano'n nakatalikod, 'no? Ito yung rafter mo, tapos nandito yung kasi yung sa ano, doon sa video, parang ganito yung porma, eh, tapos nandito yung purlins, ganyan, hmm, 'pag ganyan. Now, kung magkatayo ng section diyan, magkatayo ng sections looking, papunta diyan, so parang ganito 'yan, 'yan, ah, parang ganyan tapos nandito yung, purlin sa taas, tapos ito yung rafter, ito. Now, ang ano naman dun is, saan ba daw yung maganda? Dito ba daw, 'no, dito ba daw ilagay or dito sa gilid 'pag ganyan, 'no, 'pag ganyan. Now, alam na natin yung definition niyang shear center. Ang sabi niya is, "A crucial point on a beam's cross-section where a transverse load." Kumbaga, location yan sa beam na kung i-apply mo yung load, walang twisting na mangyayari, 'no? Walang twisting kundi bending lang. Now, balik sa drawing natin kanina, ito, alam na natin, 'no? Alam na natin kanina pinakita ko na ang shear center ng angle or section nandito na portion. So kung baliktarin natin ito, nandito yung shear center. Now ang uplift is ang load is pataas pa ganyan. So by definition, 'no? By definition ang sabi is ang shear center ang shear center sa location niyan para walang mangyayari na twisting sa beam. Walang twisting dahil yan sa ano, yun nga shear center ang location niya. Now, base sa definition ng shear center at saka itong location niya, kung kung ang tanong lang naman is saan yung matibay, ito ba na connection or ito na dito sa gilid. Now, kung shear center ang pag-uusapan, ito yung pinaka magandang location. Kasi walang mangyayaring twisting sa angle or sa purlins mo, walang mangyayaring twisting kasi hindi naman niya perfectly aligned kasi depende naman yan sa laki ng connector mo dito. Pero mas closer siya sa shear center location, mas maganda sa section, walang twisting na nangyayari. So kung ang tanong ang saan ang magandang location, either dito ba na angle or dito, base sa definition, ito yung pinakamagandang location, yung paganyan na attachment. Pero like sa sinasabi ko kanina, wala namang problema kahit naman saan ilalagay, naka-ano naman yan, eh, naka-design yan, eh, naka-design yan, wala namang problema. Pero ang ginagawa diyan sa mga ano, minsan mag-bracing din sila diyan, 'no? Mag-bracing yan dito. So kung may bracing yan, hindi na necessary o hindi na siya applicable na mas maganda dito kasi ang bracing na yung mag-prevent ng twisting. So depende lang naman, marami naman yang ano, eh, maraming paraan yan na paano i-support yung ano. Gaya ng sinabi ko na ano na kung magkukuha ka ng 10 engineer, magkakaroon ka ng 10 sagot kasi iba-iba talaga yung ano niyan. May siguro may magkapareha pero hindi talaga pareha lahat yan. May ano, ah, anong tawag dito? Iba-iba ang magiging ano diyan, ah, calculation. So, um, yeah, kung may siguro kuha na siguro 'to, okey na siguro, mas klaro na. So, alam na natin na so recap, ito, kung ganito lang yung pagpipilian mo, angle at saka dito, alin ang maganda, basta pareha lang yung ang length ng welding na connection, mas matibay 'to kasi
mag-prevent 'to, itong angle nga yung side na 'to mag-prevent against twisting, tama yung sinabi nung ano. Pero kung ang tanong saan yung magandang location, dito ba or dito? Kung C4 lens 'to, mas maganda na ang location ng ano mo, connector nandito sa gilid para malapit siya sa shear center. Now kung rectangle naman yung yung ano mo rafter, walang problema. Mas delikado pa kung ano, halimbawa ito yung ano mo, ito yung rafter mo, tapos nandito yung 4 lanes. Now kung ito rectangle 'to, ang shear center na nag-coincide sa center of gravity nasa gitna, nandito. So, kung andito naman yung connector mo, ang mangyari dito hahatak yung load, magkaroon ng mag-twist yan kasi meron kang tinatawag na eccentricity. So, kung rectangle yung section ng 4 lanes mo, dito yung maganda, baliktad na naman. So, kaya nga depende yan sa kung ano yung ginagamit mo ng mga section, tapos depende dun kung ano yung magiging assumption ng magde-design. So, at least, ano lang 'to, yung guide lang 'to na ano, guide lang. So, sana makatulong 'to sa mga kapatid natin sa construction, 'no? At least meron na kayong additional na ano, additional na kaalaman. So, hanggang sa susunod. Bye.